Kung nabatid mo ang kasalanan na iyong ginawa, ito'y pagsisihan ng agad upang sa gano'n ay hindi na tayo mapalo pa. At ang bunga ng disiplina, ito ay nagbibigay paggalang sa ating Ama. Amen po? At ito'y nagbibigay buhay. Ang ating Panginoong Yesus ay laging nariyan sa atin at ang nais niya ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. At ito'y nagdudulot din sa atin ng kabanalan. At kung saan, ito'y nagdudulot din ng kapayapaan at katuwiran. Yung peace of a righteous living. Dahil ang disiplina ay hindi ito galit o parusa ng Diyos. Ito ay tanda ng pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak. Tayo ba yung mga anak ng Diyos? Amen! Amen. So pag ikaw ay dinidisiplina at pinapalo dahil ikaw ay mahal niya at nais kanyang ituwid. Upang tayo ay makapamuhay ng may paggalang sa Kanya, makapamuhay ng may kabanalan, makapamuhay ng may kapayapaan at katwiran, at higit sa lahat, makapamuhay ng kawangis ni Kristo. Amen po? Alam niyo po, ang pagsubok, yung Bible study kanina, sabi ko parang andun na rin yung mga Bible verses. Ang pagsubok po ay iba sa disiplina at pagpapalo. Napatid po natin ang disiplina at pagpapalo dahil may specific sin. May nagawa kang kasalanan, kaya ka nadidisiplina at napapalo. Samantalang ang pagsubok po, wala ka pong kasalanan dito. Ngunit, ito po ay isang proseso o pagsasanay o paghahasa sa mga anak ng Diyos. Amen po? Ito yung building process. Amen po? Inihiling ko po na magsitayo ang bawat isa, magbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nakasulat sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po'y manalangin. Alleluia, Alleluia. O banal, banal, banal na Diyos Ama. Batid mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak. Hinihiling ko, Panginoon, na pakabuksan mo nga po ang aming mga puso upang maunawaan namin ang iyong mensahe, O Lord God. Lord, I am just a vessel, O Lord, an empty vessel of your word, O Lord God. Sa kabila ng kahinaan ng aking pisikal na pangkatawan, you alone is my strength. You're the only one who made me stand, O Lord. Ikaw lang at wala nang iba. This is only for your glory, O Lord. Ikaw lang mapapurihan, mapasalamatan, at madakila sa aming kalagitnaan. Only for your glory, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, sino dito ang hindi nakakaranas ng pagsubok? Sana all. Ang hindi. Kasi lahat naman ay dumaranas ng pagsubok, di ba po? No? Lahat naman, nabanggit nga kanina sa Bible study, immutable to, hindi ito maiiwasan. Kaya nga ang sabi dyan, kapag, when troubles of any kind, hindi sinabing if trouble will come. Ang sabi when, kapag nandyan ang pagsubok. Kasi nga po, hindi maiiwasan ang pagsubok. Laging narariyan po. Kaya ang sabi, magpakatatag tayo. So wala pong exempted. Pero ang sabi, magalak kayo. Paano tayo magagalak sa kabila ng pagsubok? Diba? Minsan, di ba kasi ang usual na reaksyon ng isang tao kapag sinusubok, andyan yung naiiyak ka na lang, andyan yung nadidepress ka, di ba? Andyan yung nagagalit ka, or nalulungkot ka. Pero ang sabi ng Diyos, through Apostle Santiago, is magalak. Be joyful. Amen po? Magalak hindi dahil sa masaya ang pagsubok. Pero magalak dahil sa kabila ng pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Kasama natin ang Diyos dahil ang pagsubok ay hindi ito parusa.
At hindi rin ito cursed. Ito ay proseso para tayo ay mas maging matatag. Amen? Amen. Kung kaya napakahalaga na maunawaan natin ano ba ang layunin ng pagsubok sa ating buhay. Kasi pag hindi mo alam ang layunin ng pagsubok, andyan nga yung darating yung pagkakataon na malulungkot ka na lang or madidepress ka na lang. Pero pag alam mo yung layunin, which is nabanggit na kanina sa Bible study, isang layunin, no? Napakikita mo na may purpose ang Diyos kung bakit ko pinagdadaanan ito. Maibahagi ko lang po sa inyo, no? Nung pong Tuesday ay nasa ospital po ang nanay ko. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ako makapag-concentrate. Pero sabi ko, Lord, I trust you. Awa po ng Diyos, nakalabas na po siya kanina. Bago po kami magpunta dito. Eh, nakalabas na po siya ng ospital. Okay naman na po siya. Yung creatinine lang niya kasi ay hindi bumababa. Na-roll out naman po. Hindi naman siya kidney disease. Anyway, ganun kabuti ang Diyos, no? Sa kabila ng pagsubok, nandiyan siya nagpapalakas sa atin. Okay po? So, dapat nating harapin ang pagsubok ng may pananampalataya. May pananampalataya, may kagalakan at pag-asa. Dahil ang layunin ng pagsubok upang tayo'y maging matatag. Upang maging matatag ang ating pananampalataya. Sabi nga po sa 1 Peter 1 verse 7, ang gintong nasisira ay pinadaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yung gold, di ba? Para makita mo kung talagang dalisay yun, dinadaan yun sa apoy. Ganon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto at pinadaraan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at panarangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, hindi malalaman ang isang pananampalataya kung ito'y matatag, kung ito'y hindi nasusubok. Kung lagi kang nasa comfort zone mo, hindi mo malalaman kung gaano kalalim na ang iyong pananampalataya. Di ba pagka comfort zone, lagi ka na lang masaya? Wala eh. Pero pagka nasubok ka, dun mo matitest yung faith mo. Kanino ka hahawak? Kanino ka tatakbo? Amen? Kung kaya tayo, sabi nga, mas mahalaga tayo kaysa sa mga ginto. Kaya tayo ay dinaraan sa pagsubok. Amen po? Sabi rin po sa Romans chapter 5, verse 3 to 4, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Pagtsatsaga, patience, katatagan, and then pag-asa. Ito ang bunga ng pagsubok. Yung trials ang trials kasi hindi para tayo pabagsakin eh. Para tayo mas lalong dalisayin. Amen? Ngunit pakatandaan po natin na ang lahat ng masamang bagay ay hindi nanggaling sa Diyos. Dahil walang masama na manggagaling sa mabuti. Ang Diyos ay mabuti? Amen. Kaya walang manggagaling masama sa Kanya. Because God is never the author of evil. He's always the author of good. Amen po? Ang doon po sa napag-aralan natin last week, yung disiplina, yung pagpapalo doon, di ba, ay bunga ng kasalanan. Kaya ka dumaraan sa pagpapalo dahil bunga ito ng pagkakasala mo. Dito po sa pagsubok, ito po ay pinahihintulutan ng Diyos na mangyari para tayo ay masubok. Para makita kung dalisay nga ang ating pananampalataya. Tulad nga po sa nangyari kay Job. Kilala niyo po si Job. Nabanggit na rito kanina sa Bible study. Siyempre si Job, sabi nga minsan ng mga Kristiyano, mangyari na ang lahat, huwag lang ang nangyari kay Job. Totoo naman, di ba? Imagine sa isang iglap, namatay lahat ng 10 niyang anak. 7 lalaki, 3 babae. Sa isang iglap, nanakaw ang kanyang mga
mga alagang hayop, pati mga tauhan niya. Isa-isa lang ang nakakaligtas, yung magre-report lang sa kanya, na wala na po yung ganito, namatay na po yung mga anak niyo. Di ba? Yung magdadala lang ng bad news ang nabuhay. At yung pong asawa niya ang natira. So, sa buhay po ni Job, isang araw, kausap ni Yahweh si Satanas dahil may pagpupulong nandun siya. Ipinagmamalaki ng ating Diyos na si Yahweh ang kanyang anak na si Job. Sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa niya ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Subukan niyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis nga si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nakita natin, pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job. Pero ang nangyari kay Job ay hindi nanggaling kay Yahweh. Naintindihan niyo po? Pinahintulutan lang niya na ito'y mangyari upang masubok ang katatagan ni Job. Si Job, very righteous person. Sabi nga, nawala lahat ng kayamanan, namatay ang mga anak, nag-suffer ng kanyang nagkasakit. Ang natira lang sa kanya ay yung buhay niya at yung kanyang asawang mabait. Hindi po yung asawa niya na nagger na sinabing, sumpain mo na ang Diyos mo. No? So, sa dami nang ititira, yung asawa pa. So, anong nangyari kay Job po? Sabi ni Job, after all those things that happened to him, hindi po siya tumalikod sa Diyos. Ang sabi niya, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa, ito yung nag-bow down, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang magbabawi. Purihin si Yahweh, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban kay Yahweh. Napakabuti ng Diyos sa buhay ni Job. Amen? Na-test yung faith ni Job that he remained faithful despite and in spite of anything that happened to Job. Yung trials kasi minsan, it reveals kung saan tayo nakakapit, kung saan naka-anchor ang ating faith. Naka-anchor lang ba yung faith mo sa sarili mo? Na kaya mo? Or naka-anchor ang faith mo sa Diyos na kaya ang lahat? Amen? Pangalawa naman po, upang mahubog ang ating pagkatao. Character shaping. Pagkahubog ng ating pagkatao. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, ito'y personal na pinaranas sa akin ng Diyos. Noong pong Wednesday after prayer meeting, sumumpong po yung aking amibiasis. Sunod-sunod po akong magsuka at sunod-sunod din po ako nag-diarrhea. Hanggang kahapon po ako'y nilalagnat, ako po'y dehydrated na. Ngunit, sabi ko nga, in my weakness, the Lord is my strength. Siya lang ang dahilan kung ba't ako nakatayo sa oras na ito. Because in our weakness, the power of Christ is working in us. Amen? So, dito po, makikita rin po natin sa buhay ni Moises, no? Na si Moises po
ay mahina. In a sense, yung kanyang personality, hindi siya marunong magsalita. Sabi niya sa Exodus 4:10-12, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat, nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo mo sa iyo ang iyong sasabihin. Ano nga ba ang pinagdaanang pagsubok ni Moises? Si Moises po, noong panahon na siya pinanganak, siya po ay isa sa mga bata na dapat ay papatayin kasi yung mga born child during that time na lalaki dapat siya ay papatayin. Ngunit siya po ay inilagay sa isang basket at inanod ng tubig, di ba? Doon siya nakatira sa bahay ng Pharaoh kung saan inalagaan siya. And God called him to lead the people of Israel out of Egypt. Alam niyo po yung mga tao noon, itong mga Israelita, ay talaga namang matitigas ang mga ulo. Despite yung rejection kay Moses, despite yung insecurity ni Moises, and for the 40 years in wilderness, no, na nakaranas siya ng walang katapusang complaint from the Israelites, na natiling tapat at sumusunod si Moises sa pinasasabi ni Yahweh. And despite of his weakness, he led the Israelite out of Egypt. At siya ay isa sa greatest leader in the Bible. Diba? Walang hindi nakakakilala kay Moises pag ikaw ay Kristiyano. Alam natin ang malaking contribution ni Moises. Amen? Kaya makikita natin na yung ating weakness, yung ating imperfection, God uses it for His glory. Amen po? At upang ihanda tayo sa mas malaking plano ng Diyos. Amen? So, preparation for a bigger mission. Sabi po sa 1 Peter 5:10, pagkatapos niyong magtiis sa loob ng maiksing panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di natitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. May pinaghahandaan. Alam niyo po, hindi kasi ibibigay ng Diyos ang isang assignment kung hindi ka pa handa. Kailangan natetest niya kung handa na ba ang anak kong ito para sa kanyang ipagagawa. Ang pinagdadaanan natin po ngayon is a training process, preparation, para po sa mas malaking plano ng Diyos sa ating buhay. Tulad po, sabi sa James chapter 1 verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So yung pala yung ating mga dinaranas na pagsubok, yung suffering, ito lahat ay preparation for a greater calling. Nakita po natin sa buhay din ni Moises, di ba? Na inihanda siya ng Diyos para doon sa greater calling. At maging, parang po,